Kilala sa pagiging malambing at mausisa ang maming. Pero sa lugar kung saan sila hinuhuli, hindi maiwasan na maging mailap na raw sila. Yan sa mga isdang ito dito sa Pilipinas ay nagiging mahiyain. May makita silang visitor, they tend to avoid it, nagiging aloof sila. In contrast sa mga areas na hindi sila disturbed, hindi sila hinahunting. Gaya raw ng videong ito ng maming sa Red Sea, hindi raw kasi hinuhuli ang mga maming doon. Kaya patuloy ang pagiging malambing nila sa mga tao. Pero dito sa Sarangani, may ilan pa rin raw na humuhuli sa mga maming. Sa mall na ito, nakitang tinitinda ang maming. Kaya hindi nakapagtataka na maging mailap ito sa tao. Pero mas nakaintriga sa amin ay ang pagbabago niya ng kasarian. The cause for that change from the female to the male seems to depend on what's happening in the social group that they live in. So for example, if you have a group of females and one male, if that male disappears, maybe he's fished or he just dies, then one of the females will change sex. Isa lang ito sa kakaibang katangian ng maming. At ang aming mga naidokumento ay swerteng umabot sa kanilang mga edad. For a 3 feet long Napoleon wrasse, I would say between 10 and 15 years would be the age. A 5 feet long Napoleon wrasse maybe even as much as 35 years, so this is quite an old animal. And a lot of people don't realize that species of reef fish can live so long. And that's very important in understanding how such fish can be overfished. And nung natuto nga lang ang mga tao mag-dive, it's an achievement already. Ano pa yung ma-discover mo yung mga hidden secrets nito. And of course, mapangalagaan mo. At achievement na rin para sa aming grupo na may dokumento ng ganito katanda at kalaking maming. Magandang balita ito para sa ilang eksperto sa Pilipinas. Kasi ibig sabihin, nagpatuloy na nag-aalaga yung mga stewards sa sanctuaryo doon sa Masin, no? Kasi kakaunti na lang yung mga lugar na naalagaan yung mga magagandang malalaking isda na bihira mo lang makikita. Kung tutuusin, isang halimbawa lang ng isdang posible maubos sa dagat ang maming. Endangered na ang maming. Kung hindi ito maproprotektahan, sa loob ng 20 taon, maaaring maubos ang kanilang lahi. Posible rin itong mangyari sa iba pang klase ng isda. Pag hindi mo sila nakikita, syempre naapektuhan ka dahil hindi mo alam eh. Baka yung pinaglalaban mo, wala na. Yan ang hirap. Kaya gano'n na lang ang pagnanais ng mga taga-Sarangani na protektahan ng mga maming. Marami ang naging banta sa ating karagatan. Nandito tayo sa panahon kung saan araw ang kailangan bilangin para makita ang isang maming. Ang aming karanasan sa maming ay isa lamang patunay na sa ngayon, marami pa tayong isdang nakikita. Pero tulad ng maming, maaaring dumating din ang panahon na kailangan na natin sumisid ng ilang araw para makita sila. To the unsung heroes ng aming mga ekspedisyon, kilala nyo na kung sino kayo. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta at pagtulong sa amin. Hanggang sa muling pagsisid, ako si Kiko Rustia, Born to be Wild.